Ang loob ng simbahan sa gabi ay iba sa loob ng simbahan sa araw. Hindi lamang dahil sa kawalan ng liwanag o ng mga taong nagsisimba. May mas malalim na pagbabago na hindi maipaliwanag ng siyensya o ng lohika. Ito ay ang uri ng pagbabagong nararamdaman ng balat bago manlamig, ng tenga bago makarinig ng hindi inaasahan, o ng likod bago manindig ang balahibo. Sa umaga, kahit gaano pa kaluma ang bato at kahoy ng simbahan, may pakiramdam pa rin ng normal na buhay. May liwanag mula sa mga bintana, may tunog ng mga taong papasok at lalabas, may pag-ubo ng matatanda, at may mga yabag sa aisle. Ang mga santo sa kanilang mga estante ay tila mapagmasid, ngunit hindi nagbabanta. Ang altar ay tila bukas at mapagpatuloy. Ngunit kapag naisara na ang pinto sa gabi at ang mga kandila na lamang ang natitirang ilaw, nag-iiba ang anyo ng katahimikan sa loob. Ang katahimikan na iyon ay nagkakaroon ng bigat. Ito ay nagiging masiksik, mas matigas, parang hangin na lumapot at pumalibot sa bawat sulok. Ang mga anino ay humahaba at sumasayaw sa mga dingding na tila may sariling buhay. At ang tabernakulo, ang banal na lalagyan sa gitna ng altar, ay tila nag-iiba ang kinang. Hindi na ito ang kinang ng ginto o tanso, kung hindi ang maputlang kislap ng isang bagay na matagal nang nakasara at mas pinipiling manatiling nakasara. Lalong totoo ito tuwing Huwebes Santo. Sa aming bayan, may tradisyon ng pagbabantay sa simbahan hanggang hating gabi. Maraming tao ang pumapasok at nagdarasal, nagpapalitan ng mga kwento, naghihintay sa pagdating ng Biyernes Santo. May mga sakristan at hermano na nagpupuyat sa pag-aayos ng mga kandila, upuan at tela para sa susunod na araw. Ang simbahan ay puno ng bulong ng mga panalangin at ang pamilyar na amoy ng insenso at lumang kahoy. Ngunit pagdating ng huling oras at isa-isa nang nagsiuwian ng mga tao, may pakiramdam na tila lalong tumatanda ang simbahan sa biglaang katahimikan. Ang kuya ko ay sakristan noon. Hindi ako. Pero madalas niya akong isama dahil wala rin naman akong magawa sa bahay tuwing bakasyon. At gusto kong may tumutulong sa kanya sa pagbubuhat o pag-abot ng mga gamit. Nang taong iyon, first year high school pa lang ako. Pero may malawak ng kaisipan para maging mausisa. Ang pagiging sakristan ay hindi lamang tungkulin. Ito ay isang pribilehiyo na ipinagmamalaki ng pamilya namin. Sina lolo at tatay ay naging sakristan. At ngayon ang kuya ko naman ang nagpapatuloy ng tradisyon. Ako naman, taga-ambag lamang ng lakas at taga-abot ng mga bagay na hindi maabot ng kuya ko. Bandang 10:00 ng gabi iyon. Habang nagliligpit ng mga gamit sa sakristiya, napansin ng kuya ko na nawawala ang susi ng bahay namin. Huling hawak niya iyon bago magayos sa sakristiya at malamang naiwan daw sa loob ng simbahan. Wala na kaming ekstrang susi ng bahay noon at tiyak na tulog na ang tatay namin kapag lampas 10:00 na. Alam namin pareho na kung hindi namin makukuha ang susi, ay magigising namin ang buong bahay at mapapagalitan pa kami. Kaya kahit halata sa mukha ng kuya ko na ayaw na niyang bumalik sa loob ng simbahan, wala siyang ibang pagpipilian. Ang pag-aatubili sa kanyang mukha ay hindi ko lubos na maunawaan noon. Akala ko simpleng katamaran o pagod lamang. Ngunit pagkatapos ng lahat ng nangyari, napagtanto kong may ibang dahilan pala ang kanyang pag-aatubili. May mga bagay na nararamdaman ng mga sakristan na hindi nila agad na ibabahagi sa mga nakababata.
May mga kwento na hindi isinasaad sa anumang aklat, ngunit ipinapasa mula sa isang henerasyon ng sakristan patungo sa susunod. Ayaw rin niyang mag-isa. Alam kong nahihiya siyang umamin na natatakot siya. Ngunit kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Kaya isinama niya ako. Pagbalik namin sa simbahan, sarado na ang malaking pinto. Ngunit bukas pa ang maliit na pinto sa gilid na ginagamit ng mga sakristan. Ang daan na iyon ay halos hindi napapansin ng mga ordinaryong nagsisimba. Ito ay mababa at makitid, ngunit ito ang pintuan na nag-uugnay sa silid ng mga laiko at sa silid ng mga naglilingkod sa altar. Pagpasok namin, sinalubong agad kami ng ibang lamig. Hindi iyon dahil sa hangin, pero parang mas malalim ang katahimikan kapag alam mong wala ng ibang tao sa loob. Ang lamig na iyon ay hindi dumadampi lamang sa balat. Ito ay pumapasok sa buto, nagpapabagal ng paggalaw at nagpapahirap sa paghinga. Para bang ang mismong hangin sa loob ng simbahan ay mas mabigat kaysa sa hangin sa labas. May ilang kandila pang nakasindi sa altar at sa tabi ng mga santo. Ang mga apoy ng kandila ay parang sumasayaw ng medyo mabilis, bagamat walang hangin na dumaraan. Mahaba ang mga anino sa sahig. Umaabot mula sa altar hanggang sa huling hilera ng mga upuan. Ang bawat upuan ay tila may sariling anino na gumagapang sa sahig. Naghihintay na may pumwesto upang sila ay makasama. Ang tabernakulo sa gitna ng altar ay kumikislap ng bahagya sa mahinang ilaw at ang puting tela sa altar ay parabang nagdadagdag ng kakaibang aura. Mayroong liwanag na bumabalot sa tabernakulo. Isang liwanag na tila hindi nanggagaling sa mga kandila kung hindi sa mismong bagay. Ang ginto nito ay hindi kumikinang ng masaya kung hindi ng tahimik. Parang may buhay ang metal na iyon. May sariling hininga na umaangkas sa katahimikan ng simbahan. Naglakad si Kuya papunta sa sakristiya upang hanapin ang susi sa may mesa at mga drawer. Ang kanyang mga hakbang ay umaalingaw-ngaw sa buong simbahan. Bawat yabag ay tila pinaparami ng mga dingding at bumabalik sa kanya ng mas malakas. Ako naman ay naiwan sa gitna ng simbahan. Nakatayo lamang at pinapakinggan ang tunog ng paghalungkat niya sa likod. Sa posisyon kong iyon, kita ko ang buong nave ng simbahan. Ang matataas na arko, ang mga haliging bato, ang mga bintanang may makukulay na salamin na ngayon ay itim na lamang dahil sa kadiliman ng gabi. Ang mga imahe ng mga santos sa kanilang mga istante ay tila nakatingin sa akin. Ang kanilang mga mata na yari sa kahoy ay bato ay tila sumusunod sa bawat kilos ko. May isang imahe ng Birhen Maria na nakapwesto sa bandang kaliwa. Ang kanyang mga kamay ay nakatiklop sa panalangin, ngunit ang kanyang mukha ay tila malungkot. Mas malungkot kaysa sa naaalala ko. Walang ibang maririnig. Ang katahimikan ay lubos at ganap. Maging ang mga kuliglig sa labas ay tila tumahimik, na para bang alam nilang may isang bagay na hindi dapat istorbohin sa loob ng simbahan. Hanggang sa may 3 katok. Hindi malakas. Hindi rin tunog mula sa pinto o bintana. Mahinang katok lamang, ngunit malinaw at buo ang pagitan. Galing iyon sa direksyon ng altar. Ang tunog ay hindi basta tunog ng kahoy na lumuluwag o metal na kumukontra dahil sa lamig. Ito ay sinadya. May ritmo, may layunin. Tulad na kumakatok ang isang tao sa pintuan ng isang bahay. Tumayo agad ang balahibo ko.
Ang aking puso ay tumibok ng mabilis at malakas na tila naririnig ko ito sa aking mga tenga. Ngunit gaya ng laging ginagawa ng utak kapag ayaw nitong matakot, sinubukan kong hanapan ng paliwanag ang narinig ko. Baka kumikilos lang ang kahoy dahil sa lamig ng gabi. O baka may lumang bahagi ng altar na lumuluwag. O baka may daga sa likod ng tabernakulo. Tinignan ko ang altar. Walang nagbago. Ang mga kandila ay patuloy na nagsisindi. Ang tela ay tahimik na nakabitin. Ang tabernakulo ay nakasara pa rin. Ngunit may kakaiba sa hangin sa paligid ng altar. Parang may nagbago sa densidad nito. Parang may presensya na hindi ko nakikita, ngunit nararamdaman ko. Nagsimula akong magbilang sa isip. 3 ang katok. 3 lamang. Hindi na ako makakarinig pa. Kumbinsido ako na ang aking utak ay nagbibiro lamang sa akin. Na ang katahimikan at ang lamig ay gumawa ng kakaibang bagay sa aking pandinig. Ngunit makalipas ang ilang minuto, narinig ko ulit. 3 katok. Parehong hina, agwat, at direksyon. Ngayon, wala nang pagdududa. Ang mga katok ay totoo at sila ay nanggagaling sa mismong altar. Hindi ito ang tunog ng kahoy na lumuluwag o ng daga na gumagalaw. Ito ay ang tunog ng isang bagay o isang tao na kumakatok sa loob ng tabernakulo. Ang aking isip ay nag-iba ng takbo. Sa halip na humanap ng lohikal na paliwanag, bigla akong nakaramdam ng matinding takot na kumapit sa aking dibdib. Ang takot na iyon ay hindi tulad ng takot na nararamdaman ko sa mga horror movies o sa mga kwentong multo. Ito ay mas malalim. Ito ang takot na nararamdaman ng isang tao kapag nakatagpo siya ng isang bagay na hindi dapat nag-e-exist. Napalingon si kuya mula sa sakristiya at kahit sa dilim ay nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Lumaki ang kanyang mga mata at ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka. Ang kanyang mukha ay namutla. Narinig din niya ang mga katok at mula sa kanyang reaksyon, alam kong hindi ito ang unang beses na narinig niya ang mga iyon. Hindi na kami nag-usap pa. Hindi na rin niya hinanap ng matagal ang susi. Sa sobrang kaba, halos magkasabay kaming tumakbo palabas. Muntik ko pang mabunggo ang isang bangko sa gilid ng aisle. Ang aming mga yabag ay umaalingaw-ngaw sa buong simbahan. Ngunit sa likod ng mga yabag na iyon, tila may iba pang tunog na sumusunod sa amin. Isang mahinang tunog ng paggalaw. Isang bulong na hindi namin maintindihan. Sa daan palang pauwi, hinahaplos na ni kuya ang mga bulsa niya sa pagkataranta at doon niya biglang nakuha ang susi. Nasa bulsa lang pala niya yon buong gabi. Hindi niya ito naiwan sa simbahan. Kumbaga, ang pagbalik namin ay walang dahilan. Ang paglalakad namin pauwi ay tila napakatagal. Ang mga kalye ng aming bayan ay tahimik at madilim. Ang mga ilaw sa poste ay kumukurap-kurap na tila nagbibigay ng babala. Si kuya ay hindi nagsasalita at ako ay walang lakas ng loob na magtanong. Alam kong mayroon siyang alam na hindi niya sinasabi sa akin. At sa gabing iyon, hindi ako handang marinig ang mga iyon. Pagdating namin sa bahay, tahimik kaming pumasok. Si tatay ay tulog na at ang aming mga yabag ay maingat na inilagay upang hindi siya magising. Sa kwarto namin, si kuya ay umupo sa kanyang kama at tumitig sa dingding ng matagal. Ang kanyang mukha ay walang ekspresyon, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig.
Hindi ako nakatulog ng maayos ng gabing yun. Sa bawat oras na ipipikit ko ang aking mga mata, naririnig ko ang 3 katok. Paulit-ulit, hanggang sa hindi ko na alam kung ang tunog ay nasa labas ng aking ulo o nasa loob na nito. Sa madaling araw, nang tuluyang manahimik ang aking isip, nanaginip ako ng isang simbahan na walang bubong, na ang altar ay nasa gitna ng isang madilim na kapatagan, at sa tabernakulo ay may isang kamay na kumakatok mula sa loob. Kinabukasan, ikinuwento ni Kuya iyon sa matandang pari, marahil para mapagalitan sa pag-istorbo sa simbahan ng gabing-gabi. Ang matandang pari ay si Padre Ireneo, isang lalaking mahigit 70 taong gulang na may puting buhok at mga mata na tila nakakita na ng lahat. Siya ay kilala sa aming bayan bilang isang mabait at maunawaing pari. Ngunit mayroon siyang kakaibang lalim sa kanyang mga mata na nagpapahiwatig ng mga bagay na hindi niya ibinabahagi sa madla. Ngunit imbis na magalit agad, natahimik ang pari ng matagal matapos ikwento ni Kuya ang pangyayari. Ang katahimikan ni Padre Ireneo ay mas mabigat kaysa sa katahimikan ng simbahan noong nakaraang gabi. Parang may binibilang siya sa kanyang isip, may kinukwenta o may pinaghahambing. Tinanong niya kung ilan ang katok. 3, sagot ni Kuya. Doon ito napabuntong hininga. Isang buntong hininga na tila nagmula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Isang buntong hininga ng pagtanggap ng isang bagay na matagal na niyang hinihintay. Ayon sa kanya, hindi raw iyon bagong kwento sa simbahan. May ilang Huwebes Santo raw na nakaraan na may mga sakristan o hermano na nakaririnig ng 3 katok mula sa altar matapos maisara ang simbahan. Hindi raw iyon madalas. Hindi rin ito basta nangyayari kahit sino ang nasa loob. Ngunit sa tuwing may makakarinig daw, may mga nangyayaring hindi maipaliwanag sa loob ng susunod na 1 linggo. Hindi raw humihingi ng tulong ang kumakatok. Nagpapabilang lang. Hindi ko agad naintindihan ang ibig sabihin noon. Ang mga salita ni Padre Ireneo ay tila mga bugtong na kailangang lutasin. Ngunit wala akong sapat na kaalaman upang maunawaan ang kanilang lalim. Ang aking isip ay puno pa rin ng takot at pagkalito mula sa nakaraang gabi. Hindi ko maintindihan kung ano ang kinalaman ng pagbibilang sa 3 katok. Ngunit ng sumunod na taon, saka ko lang nakita kung gaano kabigat ang mga lumang paniniwalang ayaw isulat kahit saan. 3 sakristan ang hindi nakapagsilbi sa Easter Sunday. Ang isa ay naaksidente sa motorsiklo noong Biyernes Santo ng gabi. Siya ay isang binatang sakristan na kilala sa kanyang sipag at dedikasyon. Madalas siyang nauuna sa simbahan at nahuhuli sa pag-uwi. Ngunit noong Biyernes Santo, habang pauwi siya mula sa simbahan, isang truck ang bumangga sa kanyang motorsiklo sa madilim na bahagi ng kalsada. Walang nakakita kung paano nangyari ang aksidente. Ngunit ang sabi-sabi ay may isang anino raw na tumawid sa kalsada bago ang banggaan. Ang isa ay biglaang nilagnat ng mataas at hindi na makabangon kinabukasan. Siya ay isang batang sakristan, 14 na taong gulang, na walang kasaysayan ng anumang malubhang karamdaman. Ngunit pagkatapos ng Huwebes Santo, siya ay nagising na may lagnat na hindi bumaba kahit anong gamot pa ang kanyang inumin. Ang kanyang ina ay nagdala sa kanya sa ilang mga doktor, ngunit walang makahanap ng dahilan ng kanyang lagnat. Pagkalipas ng 1 linggo, ang lagnat ay biglang nawala. Ngunit siya ay nanghina
at hindi nakapasok sa eskwela ng ilang buwan. Ang isa ay nadulas sa hagdan ng kampanaryo at nabalian ng paa. Siya ay isang matandang sakristan, halos 50 taong gulang, na nagsisilbi sa simbahan mula pa noong kanyang kabataan. Alam na alam niya ang bawat hakbang ng kampanaryo. Ngunit noong gabing iyon, habang umaakyat siya upang patayin ang mga ilaw, ang kanyang paa ay nadulas sa isang hakbang na tila may natapong langis. Ang kanyang sigaw ay narinig ng ilang tao sa labas. Ngunit nang sila'y pumasok, wala silang nakita kung hindi ang kanyang katawan na nakahandusay sa ilalim ng hagdan. Walang namatay, ngunit ang sabay-sabay na pangyayari ay sapat para muling buhayin ang takot ng matatandang naglilingkod sa simbahan. Ang mga matatandang sakristan at hermano ay nagbulungan sa mga sulok. Nagkukwentuhan ng mga nakaraang pangyayari na tila may kinalaman sa 3 katok. Mula noon, naging mas mahigpit ang bilin sa mga batang sakristan. Si Padre Ireneo ay naglabas ng isang nakasulat na babala. Kapag naisara na ang simbahan ng Huwebes Santo, huwag nang babalik sa loob kung hindi naman kailangan. At kapag may narinig na 3 katok mula sa altar, huwag nang hanapin kung saan eksaktong nanggaling. Manatiling tahimik, manalangin, at umalis ng hindi lumilingon. Ang mga bili na ito ay pinasa mula sa isang henerasyon ng sakristan patungo sa susunod, tulad ng isang lihim na kaalaman na hindi dapat ibahagi sa mga hindi kabilang sa kanilang hanay. Ako, bilang kapatid ng isang sakristan, ay nakarinig ng mga bulong na ito, ngunit hindi lubos na naiintindihan ang kanilang kahalagahan. Lumipas ang mga taon at halos nakalimutan ko na rin ang tungkol sa mga katok. Ang aking kuya ay nagtapos ng pag-aaral at hindi na naging sakristan. Ako naman ay naging abala sa aking sariling buhay. Pag-aaral, trabaho, mga relasyon. Ang alaala ng gabing iyon sa simbahan ay naging isang malabong gunita. Isang kwentong ibinabahagi ko sa mga kaibigan sa inuman bilang isang nakatatakot na karanasan noong kabataan. Ngunit ang mga lumang paniniwala ay hindi nawawala ng gano'n na lamang. Sila ay nananatili sa mga anino, naghihintay ng tamang panahon upang muling lumabas. Nang ako ay magbinata na at nagbabalik sa aming bayan para sa mga bakasyon, nagsimula akong tumulong muli sa simbahan. Hindi bilang sakristan, ngunit bilang isang voluntaryo sa mga gawaing pangsimbahan. Ang aking pagtanda ay nagbigay sa akin ng bagong pananaw sa mga bagay na hindi ko naintindihan noong ako ay bata pa. Isang Huwebes Santo, matapos ang pagbabantay at nang ang karamihan ng mga tao ay nagsiuwian na, ako ay naiwan upang tumulong sa pagliligpit ng mga kandila at ng mga gamit sa sakristiya. Ang simbahan ay tahimik, ngunit ang katahimikan ay hindi na katulad ng katahimikan noong gabi na iyon na kasama ko ang aking kuya. Ngayon, ako ay mas matanda na, mas matapang, mas handa. Ngunit habang nagliligpit ng kandila matapos ang pagbabantay, napansin kong may isang lumang tala sa drawer ng sakristiya. Isang drawer na hindi ko pa nabubuksan dati. Ang drawer ay nasa ilalim ng mesa, halos nakatago sa likod ng mga lumang aklat at kagamitan. Tila hindi ito binuksan ng mahabang panahon at ang alikabok na tumakip dito ay patunay ng pagkalimot. Hindi naman ako dapat manghimasok, ngunit dahil nakalaylay na sa bungad ng papel, nabasa ko ang bahaging nakalista. Ang sulat kamay ay luma at halos hindi na mabasa sa ilang bahagi. Ngunit ang mga salita ay malinaw. Mga taon. At katabi ng ilang taon,
ay may maiikling notes. 1953, 3 katok. Isang sakristan na aksidente. 2 hermano nagkasakit. 1967, 3 katok. 4 na bata hindi nakasipot sa salubong. 1972, 3 katok. Isang tagabasa na ospital. 2 sakristan nagkasakit. 1981, 3 katok. 3 sakristan hindi nakapagsilbi sa Easter. 1995, 3 katok. Isang pari nagkaroon ng atake sa puso. 2003, 3 katok. 5 boluntaryo hindi nakapunta sa misa. At sa pinakababa ng listahan, ang pinakabagong taon. Ang taon na narinig namin ng kuya ko ang mga katok. Kasama ng taon na yon ang isang maikling note. 3 sakristan, aksidente, lagnat, bali, walang namatay. Napatigil ako. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang hawak ko ang lumang papel. Hindi ito katahang isip. Hindi ito kwento lamang. Ito ay isang record. Isang dokumento ng mga pangyayaring tila sumusunod sa isang daloy na hindi maipaliwanag. Parang simpleng record lang ng kung ano-anong pangyayari. Ngunit sapat iyon para maramdaman kong hindi katang isip ang pangamba ng mga matatanda. May ugnayan. At ang pinaka nakakatakot, hindi nito kailangan ng paliwanag para mag-iwan ng takot. Habang pinagmamasdan ko ang listahan, napansin ko ang isang kakaibang detalye. Ang mga taon ay hindi pangkaraniwan. May mga puwang na 10 taon, 15 taon, minsan 20 taon. Ngunit may isang taon na napansin ako. Isang taon na may 3 katok, ngunit walang kasunod na notes. Ang taon na iyon ay 1948. Walang nakasulat na insidente. Walang aksidente, sakit, o kamatayan. Ngunit may isang maliit na simbolo sa tabi ng taon. Isang krus na may bilog sa gitna. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin noon. Ngunit ang aking likod ay nanlamig sa biglaang pakiramdam na may isang bagay na hindi sinabi sa tala na iyon. Nagsimula akong magtanong-tanong sa mga matatandang miyembro ng simbahan. Ang ilan ay ayaw magsalita. Ang iba ay nagkibit-balikat lamang. Ngunit isang matandang babae na nagngangalang Aling Sabel na nagsisilbi sa simbahan mula pa noong kanyang kabataan ay nagsabi sa akin ng isang kwento na hindi ko makalimutan. Ayon sa matanda, noong 1948, may isang batang sakristan na nakarinig ng 3 katok mula sa altar. Ngunit hindi siya natakot. Sa halip, siya ay naging mausisa. Bumalik siya sa simbahan ng gabing iyon upang malaman kung sino ang kumakatok. At ang kanyang katawan ay natagpuan sa umaga. Nakatayo sa harap ng altar. Ang kanyang mga mata ay dilat. Ngunit ang kanyang puso ay tumigil na sa pagtibok. Walang sugat sa kanyang katawan o maski anong palatandaan ng karahasan. Ngunit ang kanyang mukha ay nagpahayag ng matinding takot. Isang takot na tila hindi niya nakita kung hindi naramdaman. Ang kanyang mga kamay ay nakataas. Ang mga daliri ay nakabuka na para bang sinusubukan niyang itaboy ang isang bagay na papalapit sa kanya. Matapos ang insidenteng iyon, nagpasya ang simbahan na itago ang lahat ng record ng mga katok. Ngunit ang ilang matatanda, tulad ni Aling Sabel, ay hindi makalimot. Ako ang nakakita sa kanya. Nakatayo siya doon, parang estatwa.
Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa tabernakulo. Ngunit hindi sa tabernakulo mismo. Parang may isang bagay sa likod ng tabernakulo. Isang bagay na hindi ko nakita pero naramdaman ko. Ang hangin sa altar na yun ay malamig. Mas malamig kaysa sa ibang bahagi ng simbahan. At may amoy. Isang amoy na hindi ko maipaliwanag. Parang bulok na bulaklak. Parang lumang dugo. Hindi ko na tinanong pa ang matandang Ali. Ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng sapat. Ang takot sa kanyang mukha ay hindi peke. Ito ay tunay at malalim. Ang uri ng takot na nagmumula sa isang karanasang hindi mo nais na maranasan muli. Sa mga sumunod na taon, naging mas interesado ako sa misteryo ng 3 katok. Hindi ako naniniwala sa mga multo o sa mga supernatural na nilalang. Ngunit ang aking karanasan at ang mga kwento ng iba ay hindi ko maipaliwanag. May isang bagay na nangyayari sa simbahan tuwing Huwebes Santo. Isang bagay na hindi maipaliwanag ng agham o ng lohika. Nagsimula ako magsaliksik sa kasaysayan ng simbahan. Ang aming simbahan ay itinayo noong 1800s sa ibabaw ng isang lumang sementeryo. Hindi ito lihim. Maraming simbahan sa Pilipinas ang itinayo sa mga sinaunang libingan. Ngunit ang natuklasan ko ay mas nakababahala. Ayon sa mga lumang tala, ang sementeryo na nasa ilalim ng simbahan ay hindi isang ordinaryong sementeryo. Ito ay isang libingan ng mga taong itinuturing na hindi karapat-dapat sa banal na lupa. Mga pagpapatiwakal, mga hindi binyagan, mga itinakwil ng simbahan. Sila ay inilibing ng walang seremonya, walang panalangin, walang pag-asa ng kaligtasan. At ang kanilang mga kaluluwa, ayon sa alamat, ay nanatili sa lupa. Naghihintay ng isang bagay na hindi nila matamasa. Ang 3 katok, ayon sa ilang matatanda, ay ang paraan ng mga kaluluwang ito upang magbilang ng mga buhay na papasok sa kanilang teritoryo. Tuwing Huwebes Santo, ang hangganan sa pagitan ng buhay at ng mga patay ay nagiging manipis at ang mga kaluluwang ito ay maaaring tumawid. Ang 3 katok ay hindi isang babala. Ito ay isang bilang ng mga taong mapipili nila upang samahan sila sa kanilang paghihirap. Ngunit may isa pang teorya na aking narinig mula sa isang matandang pari na dumalaw sa aming simbahan. Ayon sa kanya, ang 3 katok ay hindi mula sa mga patay, kundi mula sa isang bagay na mas matanda, mas primitibo. Ito ay isang nilalang na nauna pa sa simbahan at sumasamba sa mga Diyos bago pa dumating ang Kristyanismo. Ang simbahan ay itinayo sa ibabaw ng kanyang tirahan upang supilin siya, ngunit hindi siya tuluyang nawala. Tuwing Huwebes Santo, kapag ang simbahan ay walang laman at ang mga panalangin ay humihina, siya ay nagigising at kumakatok mula sa kanyang kulungan. Ang 3 katok, sabi ng matandang pari, ay ang kanyang paraan ng pagsukat kung gaano pa siya kalakas o ilang tao ang makaririnig sa kanya. Iyon ang bilang ng mga kaluluwa na kanyang mabubulok. Hindi siya mapakain ng panalangin o ng banal na tubig. Siya ay pinapakain ng takot at ng kamatayan. Ang aking pagsasaliksik ay nagbago ng aking pananaw sa simbahan. Hindi na ito isang banal na lugar lamang. Ito ay naging isang larangan ng digmaan sa pagitan ng mga puwersang hindi ko lubos na maunawaan. Ang tabernakulo na dating simbolo ng banal na presensya ay naging isang bagay na may 2 kahulugan.
Isang lalagyan ng banal, ngunit kinukublian din ng isang bagay na mas madilim. Nang sumunod na Huwebes Santo, nagpasya ako na magbantay sa simbahan hanggang sa huling oras. Hindi bilang isang voluntaryo, kundi bilang isang tagamasid. Gusto kong makita kung ang 3 katok ay totoo o kung ang aking isip ay naglalaro lamang sa akin. Ang simbahan ay puno ng mga tao sa unang bahagi ng gabi. Ang mga panalangin ay umalingaw-ngaw sa mga dingding. Ang mga kandila ay nagsisindi. Ang insenso ay umaakyat sa bubong. Ngunit habang lumalalim ang gabi, ang mga tao ay nagsisiuwian isa-isa. Sa huling oras, ako ay naiwang mag-isa kasama ang mga sakristan na nagliligpit ng mga gamit. Umupo ako sa isang upuan sa gitna ng simbahan. May katamtamang lapit sa altar. Ang aking mga mata ay nakatuon sa tabernakulo. Ang aking mga tainga ay nakikinig sa katahimikan. Ang mga sakristan ay nagtatrabaho sa likod. Ang kanilang mga yabag ay umaalingaw-ngaw sa sahig ng bato. At pagkatapos, narinig ko ito. Parehong hina, agwat, direksyon mula sa altar. Ang aking puso ay tumibok ng malakas, ngunit hindi ako gumalaw. Hindi ako tumakbo, ni hindi ko rin ginawang lumingon. Nanatili akong nakaupo at pinagmamasdan ang tabernakulo, naghihintay. Pagkatapos ng ilang segundo, narinig ko itong muli. Ngayon, may kasama na itong ibang tunog. Isang tunog na hindi ko narinig noong gabing kasama ko ang aking kuya. Ito ay isang tunog ng paggalaw, ng isang bagay na gumagalaw sa loob ng tabernakulo. Hindi ito ang tunog ng metal o kahoy. Ito ay ang tunog ng isang bagay na nabubuhay. Tumayo ako ng dahan-dahan. Ang aking mga tuhod ay nanginginig. Ang aking mga mata ay hindi maalis sa tabernakulo. Sa mahinang liwanag ng mga kandila, nakita ko ang isang bagay na nagbago. Ang pinto ng tabernakulo ay bahagyang nakabukas. Hindi ko alam kung paano iyon nangyari. Ang tabernakulo ay laging nakasara at nakakandado. Ngunit ngayon, ito ay nakabukas ng kaunti, sapat upang makita ang isang madilim na espasyo sa loob. At sa espasyong iyon, may isang bagay na kumikislap. Isang pares ng mga mata na nakatingin sa akin. Hindi ako tumakbo o sumigaw. Ang aking katawan ay tila nagyelo sa pwesto. Ang aking isip ay walang ibang magawa kung hindi tumitig sa mga matang iyon. Sila ay hindi mata ng tao. Sila ay mga mata na nakakita ng mga siglo ng pagdurusa. Mga mata na walang kaluluwa, ngunit puno ng kagutuman. Ang mga mata ay kumurap, at sa pagkurap na iyon, ang pinto ng tabernakulo ay nagsara ng may mahinang kalabog. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong simbahan, at ang mga sakristan sa likod ay biglang tumahimik. Narinig ko ang kanilang mga yabag na papalapit, at ilang sandali pa ay nakatayo na sila sa tabi ko. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Tinanong nila ako kung ano ang nangyari, ngunit hindi ako makasagot. Ang aking bibig ay tila nakasara ng isang puwersang hindi ko makontrol. Nang sa wakas ay makapagsalita ako, ang aking boses ay nanginginig. May nakita ako. Sa loob ng tabernakulo, may isang bagay sa loob. Ang mga sakristan ay nagtinginan sa isa't isa. Ang kanilang mga mukha ay namutla.
Hindi nila ako tinanong kung ano ang aking nakita. Sa halip ay tinawag nila si Padre Ireneo. Dumating ang pari makalipas ang ilang minuto. Ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng pag-aalala. Dinala niya ako sa sakristiya at pinainom ng tubig. Ang kanyang mga mata ay tumitig sa akin ng matagal bago siya nagsalita. Ano ang eksaktong nakita mo? Tanong niya. Inilarawan ko ang aking nakita. Sabi ko, isang pares ng mga mata sa loob ng tabernakulo. Nakatingin sa akin. Si Padre Ireneo ay tumahimik ng matagal. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang ekspresyon na hindi ko pa nakita sa kanya. Isang ekspresyon ng takot, ng pagtanggap, ng pagkatalo. Hindi mo dapat binuksan ang tabernakulo. Sabi niya sa wakas. Hindi ko po yun binuksan. Bukas na yun nung makita ko. Sagot ko. Napabuntong hininga si Padre Ireneo. Kung gayon, hindi na ito magsasara ng tuluyan. Ang 3 katok ay isang paanyaya at ang pagbukas ng tabernakulo ay isang pagtanggap. Ngayon, ang nilalang na iyon ay may isang bagay na hindi nito kailanman nakuha. Isang koneksyon sa labas ng mundo. Hindi ko maintindihan ang kanyang mga salita, ngunit ang aking katawan ay nakaramdam ng isang malamig na takot na kumapit sa aking mga buto. Ano pong ibig ninyong sabihin? Ang nilalang na iyon ay hindi na nakakulong sa tabernakulo. Ngayon, maaari na itong lumabas at magsisimula itong magbilang ng mga pangalan. Hindi lamang sa simbahan, kundi sa buong bayan. Sabi ng pari. Ang mga sumunod na linggo ay puno ng mga pangyayaring hindi ko maipaliwanag. Ang mga tao sa aming bayan ay nagsimulang magkasakit ng walang dahilan. Ang mga aksidente ay nangyari ng mas madalas. Ang mga bata ay nagsimulang magkaroon ng bangungot tungkol sa isang simbahan na walang bubong at isang tabernakulo na nakabukas. At ako ay nakaramdam ng isang bagay na sumusunod sa akin. Sa tuwing ako ay nag-iisa, naririnig ko ang mahinang tunog ng 3 katok. Hindi mula sa altar, ngunit mula sa mga dingding ng aking bahay, mula sa ilalim ng aking kama, at mula sa likod ng aking pinto. Isang gabi, habang ako ay natutulog, nagising ako sa tunog ng 3 katok sa aking bintana. Tumayo ako at tumingin sa labas, ngunit walang tao. Ang kalye ay walang laman. Ang mga ilaw sa poste ay kumukurap-kurap. Ngunit sa salamin ng bintana, nakita ko ang refleksyon ng isang bagay sa likod ko. Isang anino na hindi ko nakilala, na may 2 mata na kumikinang sa dilim. Tumalikod ako ng mas mabilis, ngunit walang tao sa aking kwarto. Ang aking pinto ay nakasara. Ang aking mga bintana ay nakalak. Ngunit ang aking likod ay nanlamig at alam kong may isang bagay na naroon. Hindi nakikita, ngunit nararamdaman. Sa mga sumunod na araw, ang aking kalusugan ay nagsimulang bumagsak. Ako ay nakararamdam ng pagod sa lahat ng oras. Ang aking katawan ay tila may sakit na hindi maipaliwanag ng mga doktor. Ang aking isip ay puno ng mga imahe ng tabernakulo at ng mga matang iyon na nakatingin sa akin. At isang gabi, habang ako ay nakahiga sa aking kama, narinig ko ang 3 katok sa aking pintuan. Tumayo ako at binuksan ang pinto. Walang tao. Ngunit sa sahig, may isang bagay na nakalagay. Isang lumang piraso ng papel na may sulat kamay na hindi ko nakilala. Ang papel ay naglalaman ng isang listahan ng mga pangalan.
3 pangalan. Ang una ay ang pangalan ng aking kuya. Ang pangalawa ay ang pangalan ng isang matandang sakristan na kilala ko. At ang pangatlo ay ang aking pangalan. Ngayon, ako ay nakaupo sa aking kwarto. Ang papel ay nasa aking mga kamay. Ang aking puso ay tumitibok ng malakas. Alam kong may isang bagay na naghihintay sa akin. Isang bagay na hindi ko maiiwasan. Isang bagay na hindi ko matatakasan. Ang 3 katok ay hindi lamang isang babala. Ito ay isang pangako. Isang pangako na ang mga pangalan sa listahan ay mabibilang. Na ang mga kaluluwang iyon ay mapipili. Na ang nilalang sa tabernakulo ay hindi titigil hanggat hindi nito nakukuha ang kanyang kailangan. Ngunit may isang bagay na hindi alam ang nilalang. May isang bagay na natuklasan ko sa aking pagsasaliksik. Isang bagay na hindi nakasulat sa anumang tala. Isang bagay na sinabi lamang sa akin ni Aling Sabel bago siya mamatay. Ang 3 katok ay may sagot. Hindi mo kailangan magbilang ng mga pangalan. Kailangan mo magbilang ng mga hakbang. 3 hakbang pabalik, 3 panalangin, at isang pintuan na isasara nang hindi lumilingon. Sabi ng matanda sa kanyang huling hininga. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ni Aling Sabel. Ngunit sa gabing iyon, habang ang orasal ay tumatama ng 12:00 at ang 3 katok ay muling dumating sa aking pintuan, alam kong kailangan kong gawin ang isang bagay. Isang bagay na hindi ko ginawa noong gabing kasama ko ang aking kuya. Tumayo ako, binuksan ang pinto at tumingin sa kawalan. At sa kawalan na iyon, nakita ko ang mga mata. Ngunit sa halip na tumakbo, ako ay nagsimulang magbilang. 3 hakbang pabalik, 3 panalangin, at isang pintuan na isinara ko nang hindi lumilingon. Hindi ko alam kung ang aking ginawa ay tama o mali. Hindi ko alam kung ang nilalang ay nawala o kung ito ay naghihintay lamang ng tamang panahon. Ngunit mula ng gabing iyon, hindi ko na narinig ang 3 katok. Ang aking kuya at ang matandang sakristan ay buhay at malusog. At ako rin ay buhay at malusog. Ngunit sa tuwing ako ay pumapasok sa simbahan sa gabi ng Huwebes Santo, hindi ko maiwasang tumingin sa altar ng kaunti lang. Hindi buong tapang at hindi rin buong iwas. Sapat lamang para masiguro sa sarili kong wala akong maririnig. At sa tuwing tumitigil ng sobrang tahimik ang hangin sa loob, pakiramdam ko'y may kung anong naghihintay na matapos akong huminga bago ibigay ang 3 mababagal na katok. Ngunit ngayon, alam ko na ang dapat gawin. 3 hakbang pabalik, 3 panalangin, at isang pintuan na isasara nang hindi lumilingon.